So, ito yung problema. So, yan, was speed sensor talaga. So, clear natin yan yung speed sensor. So, ito na siya guys. Ako ginamit niya kahapon. So, ito na yun guys. Kasulot yun. Salak. Basta kung tinignan ko, nawala na. So, gawin natin, takbo na natin. Alang araw guys, so another client naman tayo na Toyota Avanza E. So, ang problema ay may indicator light ng kanyang ABS. So, ang gagawin natin guys, sasamahan niyo ko paano pagtanggal ng problemang ito. So, tuwing tumatakbo kami, lumalabas na ABS. Ibig sabihin na part yun ng anti-brake system issue. So, marami yan, either sensor o yung kanyang cable, putol o grounded, open circuit. And then yung kanyang rotor disc, disalign yung kanyang, mismo yung kanyang rotor guys. So, marami yan. So, samahan niyo ako sa basic pointers guys sa tutorial kung paano ito ma-address yung mga problema. So, tara, let's go, let's start. Pasok! Okay, so ayan na guys, umaandar yung makina natin. Makikita nyo sa indicator light, lumalabas yung ABS na kulay yellow. And then naka-turn ang makina, tapos may ABS. So either ang problema nito cable o sensor o yung kanyang rotor disc. Bakit lumalabas kasi yung kanyang ABS na mismong sensor? Ibig sabihin, nag-indicate yan na may problema talaga yung brake system mo. So okay, so diagnose mo tayo guys para makita natin. Tayo guys, gamit ng scanner para makita natin yung ABS na problema. Set up po na ako guys. Set up na natin and then i-on natin yung susi. Okay, so pag on mo ng susi, makikita mo yung mga indicator, maglalabasan lahat yan. Lahat ng indicator nandyan, then yung iba niyan mawawala pag after a few seconds. Okay, so ngayon gawin natin guys, gamit natin yung Ansel X700 natin na engine scanner. So update tayo and then medyo medyo matagal. So dahil to Toyota Avanza Asia to. So dito tayo sa may Asia guys. Ayan. So hanapin natin yung Toyota. Okay, so ayan. And then Toyota. Okay. So habang nag-aantay tayo guys, medyo matagal yung scanning nito. Kailangan meron ka talaga dito na tools kasi kung wala mahirapan ka. So meron yung manual tsaka meron automatic. So wait natin kung ano mangyayari. Okay, so ayan na, lumabas na mismo yung kanyang code na about sa kanyang speed sensor. So ang kinaganda nito, meron siyang review report na lalabas. Tulad dito, pag naka-set up ka na, lalabas na. So ano problema? So yan talaga present. So ibig sabihin na problema is yung kanyang speed sensor sa harapan. So ano gawin natin? Tatanggalin natin yung buong mechanism, yung kanyang speed sensor cable assembly. So okay, at least alam na natin, tumok na agad. Hindi ka na mag-ula-ula pag may gamit yung scanner, kasi kung wala kang scanner, yari talaga, may problema. Okay, so ito yung kanyang mismong speed sensor cable assembly. So meron tong hangganan doon sa loob, putol na siya. So pwede mo i-socket type lang yan, pwede mo tanggalin. So assembly na siya. So ang gawin natin ito, tatanggalin natin guys. So kailangan matanggal natin to para makita nyo mismo yung assembly ng kanyang sensor ng kanyang speed sa front drive ng kanyang. Okay, so ito na yung lumang sensor guys. Ayan na, so natanggal na natin. So assembly talaga ito. So yung gagawin natin, ipapalitan natin ang bagong assembly rin na brand new. Ayan. So ito yung sensor natin guys, bagong bili. Pero hindi siya akma. Pero ang gagawin natin, kasi nga online lang ito binili, so mas maganda talaga yung i-undergo natin ito ng reading sa kanyang voltage ko. So makikita nyo medyo malayo sa original. Pero okay lang, at least mahalaga magkasukat lang siya, okay na yun. So undergo ng voltage reading para makita natin kung okay ba yung kanyang ohms o resistant doon mismo sa kanyang bagong binili. Kasi minsan kasi guys, hindi yan nag-aakma. So kailangan may idea rin kayo kung ilang ohms. Almost mga 5 ang average niyan, ohms ang reading niyan. Okay, so sige, try natin guys, let's go. Basic pointers tutorials pa rin guys. So once na maglagay kayo ng bagong speed sensor, so kailangan yung luma i-reading nyo muna. So makikita nyo dito, wala talagang reading. Ayan 0-0 talaga siya. So pag biniligtad mo, saka siya magkakaroon reading. So dapat yan kabilaan, may reading kahit paano, merong palo, merong ohms na lumalabas. So ibig sabihin totally damage talaga yung kanyang speed sensor. Okay, so ayan, biniligtad namin, merong nalabas. Ayan pero sa kabila wala. So ibig sabihin sila na talaga yan. So ito yung bago, makikita mo kahit paano may reading siya. Meron siya tawag na palo, kahit anong klaseng number yan, nalabas talaga yung ohms reading yan. Either ilang ohms yan, 5 pataas yung ohms. Okay, so yun ang mahalaga guys, at least meron kayong idea
na hindi kayo basta-basta magpapalit. Kung malay mo, putol lang yung wire or lost contact lang yung mismong socket niya. So at least may idea kayo na pwede pa lang gamitin yun. So kung hindi talaga na siya pwede, sira na talaga, at least na reading nyo na talagang actual. Okay? So yun ang mga basic pointers guys, para once na kayo ng mga diagnose ng mga ganito, mga electronics, electrical system, at least merong idea kung paano siya titrahin. So ang gagawin natin, ikakabit na natin yung buong assembly para dedetch tayo. Okay, so tara, let's go. Okay, so ikakabit na natin yung kanyang speed sensor guys na assembly. So kailangan set up talaga yan, walang sabit. Tsaka yung socket sa loob, kailangan higpit talaga yung pagkakasabit. Okay, kailangan walang lost contact para wala kaintindihin ano problema kung once na maikabit mo na yung buong mechanism na assembly. Okay, so after natin ikabit guys, reading na natin, i-delete na natin yung code para at least matanggal na yun sa kanyang ICM, mag-okay na siya. Basic pointers pa rin guys, once na tawag niya, nagkabit na kayo ng sensor tulad ng kinabit natin na speed sensor, okay na siya. So mag-undergo ka ulit ng engine scan, and then i-reading uli yan, i-diagnose uli yan, tapos lalabas yung code. After ng code lumabas guys, saka ka na tawag yan na magdi-delete o mag-erase code ng lahat ng code na tinanggal doon. Okay, tulad yan na lumabas yung code. So ang gagawin natin, i-erase na natin yan. So i-check muna natin yung kanyang view report kung yun pa rin ba yung sakit na lumabas. So kung same pa rin siya sa nangyari, so ang gawin natin yan, kaya okay na yan, address na natin yung concern. So mag-undergo na tayo ng erase or i-delete na natin yung lahat ng code o yung kiklear natin. So after niya na ma-clear, so check natin kung ano mangyayari. So tara, let's go. Na-erase na siya. I-erase na siya, no? So ayan, na-erase na natin. erase trouble ko man yan kanina, di ba? I-erase na natin. So check natin, napanday natin guys. So wala na. Pinamula. So hindi kinaya ni Ansel FX 2000. So gamitan natin ng medyo Nagtatak doon na erase. erase code. So ayan na guys. Trouble code. So wala na. Basta kung tinignan ko, nawala man. So yun po yung proseso guys na ginawa natin na basic pointers. Mahalaga makita nyo kung gano'n makahaba ka-exe yan guys, tsagaan na lang kasi nga dito kayo matututo once na tsagaan nyo yung video natin hanggang matapos. So at least nakita nyo yung paano ito tinira, step by step tutorial. So kailangan talaga meron kang scanner na medyo high-end. Okay, so makikita nyo wala na talagang lumalabas na mga klaseng indicator lights ng ABS. So yun lang. So please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Bye bye. Okay. Alright. Stop